One Punch Man Chapter 229 at ang title nga nito ay Interception. Nagsimula ang chapter mga tol kay Blue kung saan may tumatawag nga sa kanya dyan at mapapansin natin na talagang hinihingal nga siya dyan. Pinapasagot nga siya dyan at tinatanong kung ano na ba raw ang sitwasyon niyang si Blue. At kasunod yan mga tol, ipinakitang tinalo niya na pala ang disaster level dragon monster na to. Sinabi ni Blue sa kausap niya na patay na nga raw ang monster at talagang muntik na raw siya. Hindi niya nga raw masabi kung may nagagawa yung mga atake niya. Nakakatakot daw sa dilim pero nagpatuloy nga lang daw siya sa pag-atake at hindi niya hinahayaan ang monster. Eventually, umatake ng walang pakundangan ng monster at bigla na lamang tumigil ito. At mapapansin natin dyan mga tol na parang wala kang damage ang monster na yan pero hindi na nga ito gumagalaw. Naisip pa nga ni Blue na dinisable niya na yung limiter ng suit niya kaya wala na siyang enerhiya. Lock na nga raw ito at talagang hindi na siya makagalaw pa. So sa monster nga na ito mga tol, mukhang nasagad na nga talaga si Blue. So tinanong niya nga ang kausap niya kung meron pa ba raw ibang tirang monster. Mukhang meron pa nga mga tol kaya nasabi ni Blue na kung ganun daw, mukhang hindi pa raw talaga tapos. At mukhang kailangan pa nilang labanan ang isang disaster level dragon. At dito pinakita na si McCoy nga ang kausap niya at sinabi niya nga na ang mga Neo leaders daw at ang mga S-class hero hindi pa dumarating sa scene. Pero meron ng hero mula sa Hero Association ang lumalaban pero maaring hindi na nga tumagal pa ito. At plano niya nga raw na tawagan si Raiden at Tuebegasa. Sabi naman dito ni Blue pupunta nga rin daw siya doon kaya magpadala daw si McCoy ng jet drone para sa transportation niya. Sumang-ayon nga si McCoy mga tol at mula nga dyan inactivate ni Blue yung self-destruct sa may kamay niya. At kasunod nga niyan bigla ritong nawasak yung suit niya mga tol at naisip niya nga na talagang kailangan niyang labanan ng isang disaster level dragon gamit ang sarili niyang katawan. Malaking sugal nga raw yun pero naging isang hero nga raw siya para lampasan ng tatay niya. Kaya hindi nga raw siya pwedeng tumayo na lamang at manood ngayon. Mula nga dyan mga tol, sabay dating na nga ng jet drone at sumakay na nga talaga dyan niyang si Blue. At sa panel nga na to mga tol, talagang astig nga ng drone na to kung saan nakasakay si Blue. Mukhang napakabilis nga at makakarating agad siya dun sa scene kung nasaan ng isang disaster level dragon. Kat naman dito sa may Hero Association kung saan makikita natin na mukhang na-damage na nga talaga ito. At makikita natin na may mga itim na usok na nga dyan. At dito kanya-kanyang tawag nga ang mga executive. Ang isa mukhang nagtatanong kung nasan ba ang ibang mga heroes. Nabigla nga siya dahil sa dinispatch pala ang mga ito. Under attack nga raw ngayon ang headquarters nila. May mga VIP sponsor nga raw sila na nasa residential area kaya tawagan nga raw agad ang mga heroes at pabalikin ng mga ito. Ang isa naman mukhang tinatawagan ng asawa niya at sinabi nga nito na meron na nga raw silang secure spot para mapagtaguan. Ang isa namang panot na executive priority yung alak niya at sinabi sa kausap niya na itago na nga raw siya shelter ang mga ito. At napatanong naman ang isa kung nasaan ba raw si McCoy. Pero sagot nga sa kanya, sinabi raw nito na pupunta ng CR kanina lamang. At dito makikita natin sa isang first class shelter, nandito na nga mga tol si McCoy sa loob. Napakasarap nga ng pwesto niya dyan kung saan minomonitor niya na nga lang yung mga nangyayari. Nasabi niya nga na palubog na nga raw ang organization na to at ang mga executive nga raw talagang sinisecure na ang mga sarili at ang mga pamilya nila. Kat naman muli dito kung saan tumawag nga si Sitch sa mga ibang mga executive at binago niya nga yung mga secure shelter assignment ng mga ito. Siya nga raw si Sitch ang nagbigay ng utos na yon at yung mga nearby shelter nga raw inopen niya sa public. Pasensya na nga raw sa mga ito kaya magmanali na nga lang daw sila. Dahil dyan nagalit nga ang mga executive at tinatanong kung ano ba raw ang karapatan ng Sitch para gawin yon. Sabi naman ni Sitch pabor nga raw yun sa kanila dahil sa nawawala na raw yung chain of command. So ayos nga to mga tol dahil sa mas inuuna nga ng mga executive yung mga sarili nila kesa sa mga ibang mga sibilyan. At alam natin na mabuting tao nga itong si Sitch. Dito naman pinapanood nga lang ni McCoy yung mga nangyayari at nasabi niya nga nakalimutan na raw ni Sitch ang mga executive na yan at magbigay na ng utos sa mga heroes. At shinare niya nga rin sa Neo Heroes yung mga impormasyon na yan. Sarap na nga ng upo niya dito at sinabi niya kailangan niya na nga lang daw maghintay na dumating ang mga Neo Heroes at tapusin ng mga ito ang mga natitirang monster sa harap ng mga walang silbing executive na yan. At siguradong nakakatawa raw ang magiging itsura ng mga ito. Mula nga dyan pinapanood niya sa monitor ang laban ni Suiko at ng machine gun at kat na nga rito sa labas mga tol kung saan talagang pinapaulanan nga ng mga energy ball ng machine gun si
Suicune. Tumatakbo nga siya dyan at talagang napakarami ang itinitira sa kanya ng monster. Habang dito nga sa taas nakita nga ng mga bata at sinabi sa magulang nila ng isang hero daw lumalaban. At sinasaway naman ng mga batang yan ng nanay nila. Dito naisip ni Suicune na maaaring tamaan ng residential block kaya dito sinalag niya nga ang attacking niya ng monster. Hindi nga raw refine tulad ng water stream rock smashing piece ang technique niya na yan pero nagawa niya nga i-deflect ang mga attacking yan sa kanya ng machine gun. At dito nilulur at tinatawag niya nga palayo ang kalaban sa Hero Association. Humarap nga sa kanya ang machine gun pero biglang nagbato nga ito ng energy ball papunta sa residential block. At sabi nga nito nadulas daw yung kamay niya. Makikita natin dito ang pag-alala ni Suicune sa mukha niya at nasabi niya nga na isang piece of shit daw ang kalaban niyang yan. At makikita natin dito natatama na nga talaga sa residential block kung nasa ng mga bata ang atake ng machine gun. Pero dito nga mga tol may biglang cannonball ang tatama sa attacking yan at talagang na-intercept nga at sumabog ito. Mula dyan talagang biglang-bigla si Suicune sa mga nangyari dahil hindi nga sa kanya galing yon. At pati na nga rin ang machine gun hindi nga inaasahan yon. At dito nga mga tol ang umatake pala walang iba kundi ang alaga ni Saitama na si Ruber. Kung saan nakasakay nga sa kanya dyan si Black S at mukhang kinokomand nga siya nito. At sabi nga ni Black S dyan hindi niya raw hahayaan na masira yung bahay nila. At tuloy-tuloy nga rin mga tol ang pag-atake dyan ni Ruber kung saan umiilag nga dyan ang machine gun. At dito nabibigla nga ang mga executive dahil sa nagkaroon ng araw sila ng counter attack at mukhang yung automated defense system raw nila nagbalik na. So hindi nila kita mga tol na si Ruber nga ang umaatake sa machine gun. At dito makikita natin na talagang natuwa nga si Suicune sa mga pangyayaring yan. At syempre kung wala nga si Black S at si Ruber talagang tatamaan nga yung mga batang yun sa taas. At parang magiging kasalanan pa nga ni Suicune yun. So hindi man sinasadya mga tol parang nagiging kakampi na nga ng humanity itong si Black S. Habang si Ruber naman mga tol alam natin na talagang loyal nga kay Saitama. So bali yan nga lang ang nilalaman ng chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagay!